Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, nako, akong Marcoleta, kinalkal ang resibo. Nako, PhilHealth Queen, pinigana. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Pero bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga kababayan, pag-usapan po muna natin at bigyan natin ng reaksyon. Itong pagkakahuli kay Alice Go. Nako mga kababayan, ay hindi lang pala ito paghuli. Dahil nahuli po si Alice Go doon sa Indonesia, di ba? At ngayon po ay humihingi po ang Indonesian government ng kapalit. O yan mga kababayan, tama po kayo sa narinig ninyo. Humihingi po ng kapalit ang Indonesian government sa pagta-turnover nila dito kaya Alice Go. O ito mga kababayan, ito po yung balita. Nako, from News 5, ito mga kababayan, Indonesia nang hihingi ng prisoner swap kapalit ng kustodiya kay Alice Go. Ayon po yan sa DOJ mga kababayan. Ibig sabihin mga kababayan, hindi po pera ang hinihingi. Ano po ang hinihingi? Prisoner swap yan mga kababayan. Isoswap po nila yung preso. Sino kayang maswerteng nilalang ito na gustong kunin ng gustong kunin ng Indonesia? At ano kaya ang masasabi ni Senator Reza Hontiveros na napaka-aktibo po dito kay Alice Go? Siya ba ang dapat na magdesisyon? I mean, si Senator Reza ba ang dapat na magdesisyon? Kasi siya di ba yung chair ng komite? Siya ba dapat ang magdesisyon para itong presong ito ay ipalit kay Alice Go? Or ang presidente ang magdidesisyon or ang DOJ mga kababayan? Magulo, no? Well, anyway mga kababayan, sino kaya itong taong ito? Tara, hanapin po natin kung sino ba talaga itong taong ito, no? Eto. Abalos Marbel. Ito muna. No, kasi pupunta sila, susunduin po nila Ito, balita lang natin para at least alam po ng ating mga kababayan. Abalos Marbel, susunduin si Alice Go sa Indonesia. Nako, ikinukonsidera nila nina DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Romel Francisco Marbel na magtungo sa Indonesia ngayong Miyerkules, Setyembre 4 ng hapon para ayusin ang mga dokumento na ng sinibak na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Go upang maibalik agad ito sa Pilipinas. Pero mga kababayan, hindi po nila sinabi na may kapalit po, no? Parang tinatago pa nila sa taong bayan, malalaman at malalaman din naman ito, di ba? Dito tinatago pa nila o hindi nila pinangalanan kung sino. Pero ito may lumabas po dito na balita sa PNA. Ika lang mga kababayan ito, just in. Ito, the Department of Justice confirms on Wednesday that the Indonesian government is requesting the exchange of dismissed Bamban Mayor Alice Go with, ito po yung kapalit Australian drug kingpin Gregor Haas. Yan mga kababayan, ito pala yung Australian drug kingpin Gregor Haas mga kababayan. So bakit Indonesia tapos Australian? Diba? Ang naisip ko kasi, bigla ko kasi naisip, dapat sana Indonesian prisoner din.
Pero bakit ganito? Australian drug kingpin ng gustong ipalit ng Indonesia. Pero sinasabi po sa comment, sa mga comment, mayroon pong death penalty sa drug offender ang Indonesia. 'Di ba? Gusto ba nilang gurgurin itong si Gregor? Oy, Gregor. Gusto bang gurgurin ng Indonesia si Gregor? Kasi meron po silang death penalty sa drug offender Paano ba yan? Or baka, puro lang tayong baka, mga kababayan. Kasi, ito, napapanood din natin sa mga movies, mga ka-review natin. Di ba, yung mga CIA na yan? Nakukulong muna ng ilang taon doon sa mga malalayong lugar. Tapos, yun na, yung Salt na lang, mga kababayan. Di ba, yung Salt. Napanood niyo po ba yung Salt na movie? Di ba, exchange din yun si Angelina Jolie, yan mga kababayan, di ba? Exchange din po sila At CIA pala. Ahente pala yun. At saka nagtataka ako, bakit drug offender ang gusto nilang kunin, di ba? Mga kababayan. Ano ang take niyo po dyan? Kasi, ano ang advantage natin? Ito, pag-usapan na lang natin kung ano yung magiging advantage at saka disadvantage ng Pilipinas dito. Okay? Ito ay pawang opinion lamang mga kababayan, at habang pinag-uusapan natin ito ay iniisip ko rin kung ano ba talaga ang magiging nito. Okay, ito po ang take dito mga kababayan. For example, pumayag ang gobyerno na makipagpalit si Gregor, no? Yung Australian dito kay Alice Go. I-change na. After few years, mga kababayan, posible bang lumaya si Alice Go? Kasi kapag posibleng lumaya si Alice Go, magiging useless. 'Di ba? Yung exchange pa. 'Di ba? Napunta lang tuloy sa Indonesia si Gregor. Eto nga naisip po, bakit si Dilima nga nakalaya na drug offender yan. Ito pa kaya na hindi ito sa drugs Diba? Si Dilima nakalaya po. Baka ay maging useless lang. Well, anyway, problema na nila yan mga kababayan. Pero ang atin lang dito, sana maging tama po yung kanilang pagdidesisyon, no? Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, iswap ba natin si Australian kingpin Gregor Haas dito kay Indonesia. Dito kay Alice Go, mga kababayan. Nako po. Ito, pag-usapan din natin mga kababayan itong post ng News 5 14 hours ago. So ito pong sinasabi dito. Basahin po muna natin ito sa presidente. That's her prerogative, no? I still don't understand why. That is her wish. Wala tayong magagawa. Yun, nako. Talaga bang hindi mo alam? Tatanong lang po, talaga bang hindi mo alam, Mr. President, kung bakit naging ganun ang prerogative ni BP Sara? Well, actually, it's not only her prerogative, mga kababayan. Maging tayo, ikaw na nanonood ngayon, no? Marami nga nagsasabi, di ba? Nagpo-post din sa mga social media na nagmahay sila, di ba? Nagmahay meaning nagsisi. Sa bawat post na yan, nako, nag-1,000, millions pa nga yung mga comments, no? Na nagmahay nga sila, nagsisi sila. Nagsisi po ang taong bayan dahil sa pagboto sa iyo. Yun po ang totoo. Ito pong sinabi ni Vice President Sara Duterte. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on a mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako kaya hinihingi ko ang pagpapatawad ninyo. Yan mga kababayan.
Ha? Tapos sasabihin dito ni President BBM na I don't understand why. Talaga ba? You don't understand? Kung hindi mo maintindihan, huwag ka na magpresidente. Oo, talaga mga kawayan. Di ba? This is very simple. Ayaw mo lang talagang aminin kasi masasaktan ka lang. Di ba? Well, anyway, pabayaan na natin yan. Tapos na rin tayo. Ngayon pa ba tayo magsisisihan? Di ba? Ganun na lang yun eh. Eto mga karibin natin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Matapos ang ginawang tila pamumulitika raw ng senadora na si Risa Hontiveros sa budget hearing ng Office of the Vice President at tila gusto pa raw i-zero budget ng senadora ang budget ng OBP ay tila hindi naman ito pinalagpas sa mata ng marami sa ating mga kababayan. Nasingilin ito sa di umano'y anomalya nito sa PhilHealth at Sagip Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta. Nagsalita na sa harap ng media at tila walang pagdadalawang isip na sinapol ang PhilHealth Queen na si Hontiveros. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos ang pananahimik, nilabas na sa wakas, mayroon na tayong resibo. Ito ang patunay na talagang humingi ng tulong itong si senadora na si Risa Hontiveros kay ex-President Rodrigo Duterte noong ito ay Vice Mayor pa ng Davao City. Ito ay kitang-kita at na-witness ng marami sa ating mga kababayan kung paano in-entertain ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte itong si PhilHealth Queen na mangga na si Risa Hontiveros. Dito ay makikita sa video kung paano mamalimos at nagmamakaawa ng mga boto ang senadora sa Davao City. Ay siya namang bukas palad at taos-pusong tinanggap ng dating Pangulong Duterte ang senadora. Kitang-kita nyo naman mga kababayan sa video na ito na may beso-beso pa. So dito talaga natin mapapatunayan kung gaano at kung anong klaseng ugaling mayroon itong si Senadora Risa Hontiveros. At dito ay makikita talaga natin na walang pagdadalawang isip at taos-puso ang pagtulong ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, ay dito talaga natin mapapatunayan kung anong klaseng attitude itong si Hontiveros. Ano ang ugali ang tawag doon? Ika nga ni Vice President Sara Duterte, diba manggagamit? At ngayon, dito na nilabas na ng marami sa ating mga kababayan ang ebidensya at resibo. Kaya hindi nakapagsalita ngayon ang senadora dahil totoo ang nangyayari. Matapos ang manalo ang PhilHealth Queen noong eleksyon, ay nagawa pang traidorin ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte at di pa nakontento, tila nilahat pa ang lahat ng Duterte. Kaya ang tanong ng marami sa ating mga kababayan, ano ba ulit ang tawag sa ganitong pag-uugali ni Risa? Di ba manggagamit? Kaya hito na ang resibo sampal sa pagmumukha ng senadora. Samantala, matapos ang balitang ito ay hindi naman ipinalagpas sa mata ng ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At siningil ang senadora na di umano'y anomalya nito sa PhilHealth at ayon pa sa kanila, sana ito na ang panahon yung nawalang pera ng PhilHealth may balik sa kaban ng bayan. Kasi pinuhunan yan ang pawis, pagod at puyat sa mga taong bayan. Dapat mabusisi kung sino talaga ang may kagagawan ng pagkawala. Dapat managot kasi pera ng mga pulubi yan. Kontribusyon para sa kalusugan ng mamamayan. So dapat pinamahalaan ng may puso at awang marunong magdala ng pondo. Yun lang, maraming salamat po. God bless us. Our hard-earned money automatically deducted monthly. Tas kunin lang ni Hontiveros. Diyos ko, dapat para sa mga sibling namin yon, especially single parents. Tas my goodness, Hontiveros, how dare you? Thanks, Attorney Marcoleta, for blessing long life given by God. Yes, Kong Marcoleta, for exposed through on PhilHealth corruption that will not tolerate her anomalies. Thank you for sincerity as a brilliant lawmaker with dignity and integrity. Praying for you to be the next president. Obviously naman talagang politika niya lang budget ng OBP kasi gusto niya na zero budget para hindi makagalaw ang Vice President at gusto niya malugmok talaga ang mga Duterte. Hoy senadora, unahin mo muna linisin ang nanawaldas nyo sa PhilHealth. Dapat yan ang unang litis ng Senado para managot ang dapat managot. Kung mapatunayan ay dapat makulong agad. Sobrang ganid ninyo sa kapangyarihan.
hindi na nyo iniisip ang taong bayan na mas lalo pang nahihirap ngayon at halos walang makain. Unahin mo na ang taong bayan bago ang mga pansariling interes ninyo. Tandaan nyo, may hangganan din ang lahat ng ito. So yan mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa mga mangga? Ha? Mangga rin pala itong si Reza Hontiveros, mga ka-review natin. Ginamit lang din naman pala ni Hontiveros ang mga Duterte. Noong mga nakaraang eleksyon, di ba? Well, anyway, hindi lang naman po siya yung manggagamit. Alam nyo nga, ngayong season, parang ano to parang Netflix series, no? Ang ngayong season na ito ng administrasyon, mga kabayan, uso po talaga ang mangga. Pero once na ikaw na ay mangga at ikaw ay parang certified mangga na, hindi ka na po magiging mangga ulit. Hindi ka na makakamangga. Kumbaga, di ba? Kasi ano ka na kumbaga markado ka na sa mata at isip ng taong bayan. For example na lang, itong si Senator Amy Marcos, di ba? Kung dati ay parang linta. Sa mga Duterte, kung nasan ang si Vice President, nandun din siya. Umatin pa yata, umatin ba ng maisog ito? Di ba? Spy lang pala. Spy, tama, yun nga talaga, spy siguro to. Pinadala, di ba? Para marinig niya yung mga pinag-uusapan ng mga Duterte. Pero wala, markado na po at bistado na po kayo. Senator Amy Marcos, parang hindi na kayo makakalapit pa. At sana naman po itong si ating mga Duterte, no, ay wag na rin pong magpauto dito sa mga Marcos. Kahit sino pa sa kanila ang lumapit, wag na. Wag na po kasi ano na Kung dati, kung dati, di ba, pinagtatanggol pa natin ang mga Marcos pero sa nangyayari sa atin ngayon, talo-talo muna. Di ba? Well, anyway, mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.